Magna aldaw kakabsat, ito na naman po tayo for another device na ating i-review or basic review lang tayo. So ito yung my phone Mighty 8, no? Na inirelease po itong tablet na to noong 2020, no, as a budget tablet for students, lalo na yung mga pumapasok. So ito ay Android 10 Go edition. 1.4 GHz quad core processor na meron pong 2 GB of RAM and 2 GB of internal storage. At expandable po yan, 228 GB via micro SD card. So yung kanya namang chipset ay hindi nakasulat sa kahon, sa box, so sa kahit anong website ng my phone. So pero base sa device info apps na check natin, so siya ay may Unisoc SC9832E chipset. Okay, nilaunch po yung chipset na yan June 20, 2018. So 2026 na tayo. Luma na talaga yung chipset na yan. At yan po ay nakafocus lang talaga para sa basic performance integration and low power consumption for mainstream sa global markets. Ito pala ay meron ding 4,000 milliampere of battery. So dual SIM, 4G LTE at syempre USB OTG. So itong unit na nasa atin ngayon ay kulay black. Ayan, may mapa ng Pilipinas logo sa likod. So meron pa itong isang kulay which is kulay gray, pero hindi na siya available sa Shopee. So black color na lang. Siguro pinapaubos na lang din nila to. Okay, sa kanya namang ito naman ang specs ng tablet na to ay may 8-inch, no? 8-inch WXGA IPS display panel, which is standard high definition, hindi full HD, hindi HD plus, kundi standard high definition lang. Okay naman ang screen nito. Okay naman ang screen nito. Malinaw, vibrant naman. So nandito rin yung kanyang 5 megapixel front camera, no? So ito yung kanyang mouthpiece. So okay. Tapos dito sa side, power button, then volume rocker. Sa taas, 3.5mm audio jack, micro USB port. Sa gilid wala na, sa baba yung microphone niya. Then sa likod, ito yung 5 megapixel rear autofocus camera with flash, at nandito yung kanyang speaker grill sa side. So nagtataka kayo, wala siyang, nasaan kaya yung lagayan ng SIM? So hindi siya yung sinusundot na usual sa mga bagong gadget ngayon. So nandito po sa bandang camera niya yung lagayan ng SIM at SD card. Bubuksan natin. So ito, meron siyang parang dito. Ganito ang itsura niya. Ayan. So yung ilalagay nyong SIM, dual SIM, ay yung SIM card na pag binili nyo, buo siya. So ito, buo, hindi micro SIM, hindi nano SIM, kundi yung SIM card talaga na buo. I-slot natin dyan sa loob. Ayan. Tapos yung kanyang memory card na expandable nga up to 128 gigs. So sa battery niya na 4,000 milliampere, 20 to 100%, siguro 1.5 to 2 hours, dahil ang kanyang wattage lang ng power brick niya is 7.5 watts lang. So kung manonood naman kayo, abot naman siguro to ng
up to 10 hours of continuous watching o casual use of 1 day. Ito naman ang camera niya. So ito yung camera niya sa 5 megapixel main camera with flash. Ayan. Ayan yung kanyang camera. Okay din. Malinaw din. Okay lang din for casual use nga lang talaga siya. Then ito naman yung ating 5 megapixel rear front facing camera. Okay din yan. So pang estudyante or pag may video calls yan, maganda, okay malinaw rin naman kasi ano niya naman yung mga kulay oh. Okay din yung kulay niya. Ngayon sa tablet na to na may Android 10 Go edition, okay pa ba siya ngayong taon? Sa presyo niya 1,200 below pa nga, minsan nagbumababa pa nga ito eh. Okay to kaysa sa mga exaggerated na Android generic tablets, no, na pakalat-kalat lang sa Shopee at baka peke pa. Kung tutuusin, peke nga yung mga specs nun eh. Pero ito okay to, legit brand sa iPhone. Okay ito for basic tasks, maganda, mabilis, malinaw. Ito yung kanyang YouTube pero sa amin new pipe. Ayan. So ayan, ang ganda ng ano for scrolling, no. Ano siya. Ayan. Yung speaker malakas kahit pa paano. For personal use, maganda to panoorin ng pelikula. Ayan. Ayan siya. Pabalik na sa Pilipinas, nag-stop over daw sila sa Indonesia. Okay. Kung gagamitin mo lang to for basic functions, basic tasking, Facebook, TikTok, YouTube, okay ito kung gamitin. Pero kung naghahabol ka syempre ng mas mabigat na mga apps dito, hindi to gagana dahil Android 10 nga lang siya, din luma na yung chipset niya. Pero solid pa rin ito for the price, for kung gusto mo lang itong gamitin na panooran ng mga pelikula at anong mga bagay pang pwede mong gawin dito na basic lang. Okay, so kung mayroon pang katanungan about dito sa particular na device na to, feel free to comment down below at sasagutin natin. At bago ko makalimutan, kung ang lola mo pala or mga family o mga members of family na hindi marunong, no, maalam sa paggamit ng data or internet connection, pwede nyo itong gamitin as TV. Pwede nyo panoorin as TV. Bili lang kayo ng to GMA Now Digital TV Dongle Receiver. So isasalpak nyo yan dyan. Pwede na kayo makanood ng libre without internet connection. So free TV. Ngayon, syempre yung signal sa inyo ay depende kung saang lugar kayo nakatira. Depende yan, no? Kung gaano kalakas yung digital signal sa inyo. So yun lang ang initial review o basic review ng tablet na ito. Mabilis siya maubos sa Shopee, kaya kung may bala kayo, kung may nag-restock, pwede nyong abangan doon. Sa ngayon, out of stock siya, no? Okay, so yan lamang kakabsat, and thank you. God bless.